kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Cielo Magno, binanata na po si Tatay Digong. Pero ang ironic po dito, binabanata niya po si Tatay Digong dahil sa expose ni Tatay Digong ng budget na sinakyan niya lang. Sinakyan niya lang, yung expose po na ginawa, siyempre, kaya po yung naging malagana po o kaya po tinanggap ng tao yung expose ni Ungab kasi kasama niyo po ron, no? Kasama niya po ron si Tatay Digong. Antindi talaga, no? Iba talaga, ibang klase talaga tong mga dilawan, no? Mga dilawan at kakamping pag bumira. Nako, sumakay na, binanatan pa yung sinakyan. Ayan, marami po nagtatanong ano na po nangyari sa Maharlika Fund. Finally, lumabas na po yung Maharlika Fund at napaamin po na wala pong foreign investment ni 5, 0 ang foreign investment na nagmula po sa Maharlika Fund. So, lahat po ng binahe ni Marcos, baliwala lang lahat. At isa pa, ay gustong bumili ng Maharlika Fund ng shares of stocks nitong NGCP, lalong-lalo na raw yung mga pag-aari ng Chinese. Pag-uusapan din natin, no? Hindi rin natin matiis. Nagsorry tong anak ni Tulfo na isang congressman. Pero ang nakakarimarim talaga yung reaction ng tatay na senador, no? Grabe po to, ngayon lang po ako nakarinig na wala raw nakikitang problema yung tatay na senador. Kung gawin kaya lahat ng Pilipinong may kotse, yung ginawa ng anak mo. At syempre pa, ito pa, no? Iba na talaga ngayon sa Pilipinas, yung mga pinatatawad po, binibigyan po ng executive clemency o pinatatawad sa kanilang mga kasalanan ay yung napapabalita o involved sa droga, di umano. Pero yung mga walang kasalanan, decorated police officials, nakakulong po dahil lang sa kapretsyo nitong mga congressman na si Grijaldo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam nyo, nung una po ito nilabas yung Maharlika Fund, alam nyo naman, naniniwala pa tayo. Kapapanalo pa lang po ni Ferdinand Marcos Jr. noon, no? Siyempre, tayo nga yung mga unang umamin na nabudol, no? Nabudol tayo. Talagang tiwala tayo dyan, no? Actually, pinaglalaban ko yan. Maganda yung ideya nung Maharlika Fund, di ba? Sabi ko noon, eto, kung mahusay lang yung pagkakahawak nito, kung hindi lang gagamitin sa korupsyon, maganda, no? Kasi, biruin mo, tayo, dalawa lang ang pinagkukunan natin ng asset, ng pera. Yung, yung taxes, at saka utang. Pero itong gobyerno na to, tatlo yung pinagkukunan ng pera Assets ay yung pong utang, una utang, tapos taxes, at syempre yung pagbibenta ng mga assets. So ikaapat sana tong Maharlika Fund, pero never dapat, no? Hindi dapat
pangunahing pagkukunan mo ng pondo yung pagbebenta, no? Worse ka na nun eh. Ibig sabihin, kung ikukumpara mo yan sa pamilya, nag-ipon na nag-ipon, yung tatay mong OFW, yung mga nauna sa atin, asset nila yan, pag-aari nila yan. Nung ikaw na yung namuno, puta, ang tanging ginawa mo, hindi pa unlarin yung asset eh. Ibenta, no? Yan po. Pero ang pinaka-worst talaga, nakapalpakan, yung unang mga binanatan si Pangulong Marcos. Yun pong biyahe ng biyahe, di ba? Okay. Bilyon-bilyon, ang daming kasama sa pangako na etong mga biyahe niya ay magreresulta ng mga foreign investment. Tapos tinatag yung Maharlika Fund kasi nga ayon karugtong to sa paliwanag, kahit naman may ma-attract tayo na mag-invest investors, wala naman silang pag-investan. Kasi nga mayroong provision sa Constitution na mahirap mag-invest sa Pilipinas, magmay-ari, hindi ka makakapag-may-ari na 100%. So kaalinsabay din yan, no? Yung para ma-justify nila yung patuloy na pagbabiyahe at ma-justify din po itong pagtatayo ng Maharlika Investment Fund. Yan nga po ang ginawa nila, no? Ikinatwiran nila na yung patuloy tayong mag-iikot, babiyahe tayo sa iba't ibang parte ng mundo, makakakuha tayo ng investment kasi meron na silang paglalagakan. Ito po yung Maharlika Fund. Ang hirap kasing mag-imbita, kunwari may pera na, may gusto mag-invest sa Pilipinas. Saan sila mag-invest? Di ba? O kaya may Maharlika Fund para dyan daw mag-invest. Binibigay ko lang po sa inyo ha. Matagal po natin hindi na pag-uusapan tong Maharlika Fund na to eh. Para lang po maunawaan ninyo kung bakit po tinatag yung Maharlika Fund na yan. Okay. So far, ilang taon na po nakatayo yung Maharlika Fund. Ang lalaki po ng sweldo ng mga namumuno dyan, nagmamanage dyan. Zero income pa rin po. Zero pa rin po ang investors. Ayan. Zero investment. Wala pong foreign investors na naglalagak ng puhunan nila dito po sa Maharlika Fund. Ano mo na nga. At ano na tayo. Tsaka yung ano na rin para mas mabilis yung electric fan mo. Okay. Ngayon, ito po ang nakakalula, no? Gusto nilang bumili ng Maharlika Fund. Ang sasabalak nila, bilhin yung NGCP. Hindi yung mga stocks, no? Lalo na po yung yung pag-aari daw ng mga Chinese dito po sa NGCP. So investment dito po sa hindi po investment, stocks para po magmay-ari sila ng NGCP. Ito po yung contrast diyan eh, no? Bakit po napaka-contrast nito sa ginagawa po ng ating pamahalaan? Mayroon po tayong mga government-owned na mga corporations. Hindi ko alam kung NAIA tawag niyang corporation. Meron po tayong government-owned na mga negosyo. Katulad po ng NAIA. Di po ba? Yan po ay kumikita. Kumikita tayo riyan, taon-taon, bilyon po ang kinikita natin. Pero, ibinenta po natin yung operation. No? Pre-privatize po natin yung operation ng NAIA.
Tapos mababalitaan mo, marami pang iniisip na ipa-privatize. So ang meron na pong tinayo na para pag-aralan yung mga pwedeng i-privatize na mga government-owned corporations. Okay, sa isang banda, yung NGCP na binenta natin yung ilang bahagi sa pribado, lalo na po sa ibang bansa, sa foreign investors, nag-invest po sila dyan kasi 60-40. Hanggang 40% lang po yung taga-ibang bansa eh. Gusto naman nating bilhin. Di ba? Gusto naman nating bilhin. Parang, bakit pa tayo nagbebenta ng government assets? Tapos, bibili naman tayo ng pag-aari ng pribado para maging gobyerno. Wala pong, wala akong makita talaga na logic sa mga pinagagawa. No? Ibig sabihin, kung yung mga kumikitang katulad po nitong PAL, hindi po PAL, yung NAIA, kumikita po yan sa operation eh. Pumalpak lang yung pag-handle. Binibenta natin. Nagpa-privatize tayo. Tapos, yung mga nagtayo naman tayo ng korporasyon, mahal. Ano mo nga si Gian, hindi ako pwedeng tawagan at nakaano ko. Sige, ako natatawag. Nagme-message na sa akin. Ito matawag sa akin. Sige na. Tawagan mo, nakaano ko eh. Sa isang banda, meron tayong government-owned na Maharlika Fund na bibili naman ng mga pag-aari ng pribado para maging pag-aari ng gobyerno. Mag-exit siya na. Okay. So, sa tingin ko po, wala talaga isang direksyon. Kung ano lang maisipan, wala talagang, ang akala ko, yung Maharlika Fund na yan, magagamit po yan, una, yun nga, no? Para maka-attract na investors, palpak, wala na-attract. Sarili na natin. Sabi nga ng mga tao, yung bang kinikita ng Maharlika Fund, mas malaki pa yung kinikita kung iniwan lang yan sa mga bangko, land bank, ganun. Hindi po. Mas malaki po ang kikitain niya o kinikita sana ng mga Maharlika na fund na yan kung hindi na kinuha. Ibig sabihin, hindi nalulugi dahil nariyan pa naman yung pera. Nalulugi tayo dahil nagpapasweldo tayo, wala namang kinikita. Nalulugi tayo dahil imbis na kumikita, yung Maharlika Fund na yan na kinuha natin mula kung saan-saang bangko na pag-aari ng Pilipinas, imbes na kumikita na sila, lalong hindi kumita. Hindi ko po talaga na alam kung bakit po kinakailangan natin magtayo niyan. Malinaw po yan eh. Sa mga kritiko noon, ang ganda ng paliwanag nila eh. Kaya po nagtayo ng mga, ang tawag nga dyan sa ibang bansa, sovereign fund. Kasi sobra-sobra yung pera nila. Sobra-sobra yung pera ng, alimbawa, yung may mga sovereign fund. Karamihan po niyan yung mga benta sa langis. Sobra-sobra yung napagbentahan nila sa langis. Anong gagawin ng korporasyon nila? So nagkaroon sila ng investment para mag-invest po to yung mga sovereign fund. Yan, i-invest po nila kasi yung sobra-sobrang pera eh. Tayo, kapos na kapos ng pera, pero yung ating formula na sovereign fund ay kinuha natin sa mga taong sobra-sobra pera. Okay, hindi po pala bangko yung Land Bank tsaka DBP. Okay na yan, Serge. Pati ba naman kami, bubulahin mo pa. Ang Land Bank po ba hindi bangko? Ayon dito kay Serge, hindi raw bangko. Ang DBP, ano pa ba yung pinagkunan ng isa? Land Bank po yan, alam ko eh. Yung isang bangko, hindi ko alam kung anong pangalan.
Sagutin mo ko, yung land bank ba hindi bangko? Yan lang sinasabi ko sa inyo eh. Magpapalaganap kayo dito. Wala bang audio? Okay, punta na po tayo dito sa iba pang balita. Yan lang po yung balita muna natin dyan. Di pa naman nila nabibili. Pinagnanasaan pa lang nila yung NGCP. Wala naman akong problema dyan. Gusto ko nga yun eh. Gusto ko nga pag-aari ng gobyerno eh. Hindi, yung land bank ba, yan ba ay hindi bangko? DBP, hindi rin siya bangko? Kasi pinagbubulan nyo yung mga tao eh. Land bank, DBP, bangko po yan. Ngayon, kung hindi ka naniniwalang bangko yan, wala tayong magagawa. Literal siguro yung pagkakaunawa niya sa bangko eh. Baka bangko ang alam mo. Okay, punta na po tayo rito. Hindi mo mga bobo mga tao rito, kaya wag niyo pong binobobo, ha? Okay, kay Shelo Magno. Ito po, may sinabi po si Shelo Magno rito. Okay. Paliwanag lang muna natin, ha? Lahat na raw ng bangko. Okay. Wala namang problema kasi yung mga argumento nyo naman kasi wala namang katotoran. Sinabi ko raw lahat ng bangko. Sige, ilang bangko? Okay na. Alam nyo po, may mga bangko yung ideya po kunin nyo. Madali lang naman ako. Kung nasabi ko lahat ng bangko ang pinagkunan, hindi po yun yung meaning. Sinasabi ko kung sa mga bangko yan, alam na po natin yan, bangko po yung pinagkunan. Okay na? Wala pala alam. Okay na, wala pala ako. Yun lang pala gusto mo sabihin, dapat hindi mo na ako inakusahan ng iba-iba. Hindi mo na nag-akusa kasi pampahaba ka lang eh. Wala namang katotoran yung sinasabi mo. Okay? I-correct mo lang ako, Boss Buds, hindi lahat ng bangko. Land Bank lang at DBP. Ganun lang. Pwede akong i-correct. Wala. Pero sabihin mong wala akong alam. Kapapaliwanag ko lang ng alam ko eh. Kaya kayo nagmumukha kayong mga tanga. Matapos ko ipaliwanag, tsaka ako walang alam. Okay. Punta na po tayo rito kaya giving mo nga hindi mo mapagawa. Ngipin mo nga hindi. Ako naman ang mukha mo. Wapo ka ba? Personalan na dahil hindi ka lang makapag-argument. Paling ko yan. Opo, kailangan ko po magpagupit. Ganyan lang talaga mga buhay. Punahin nyo na lang lahat kasi napahiya kayo. Okay na, search na nationales. Huwag kang makialam kung anong gusto ko i-content. Yan na. Pag nakikialam na sa content ko, tanggalin na natin yan. Putan, teka lang ha. Saglit lang po. Lahat po pwede, di ba? Pero once na pakialaman nyo yung gusto kong gawin, biruin nyo, papasok kayo rito. Ano yung logic? Teka lang po at hindi gumagana yung aking laptop. Mahina ba net, mahal? Napakahina. Patay kanina pa. Teka lang. Dito ko titignan si Shelo Magno. Boss, di ka ba pinatawag sa Tricom? Sabi ko naman sa inyo, pwede nyo akong kontrahin, pwede nyo kontrahin yung sinasabi ko, pero wala pong pakialamanan ng topic. Kasi ganito lang yan, no? Logic lang. Pag ayaw nyo po sa topic ng mga vlogger, huwag kayong lipat lang kayo. Lipat lang kayo. Hindi po ba? Ganun lang po yun. Okay.
Ito po yung sinabi ni Cielo Magno, Professor Cielo Magno. Professor Cielo Magno questions Duterte's credibility on budget allegations. Ayan. Okay. Bigyan muna uli natin ng background na. Ayan. Pinapaliwanag ko po to. Baka may mag-react na mo. Wala ka naman alam sa budget. Kasi okay lang akong kontrahin. Ibig sabihin, pag kinokontra po ako, interesado ka sa topic ko, nakita mo na mali yung sinasabi ko o hindi ayon sa panlasa mo, okay lang na kontrahin mo ko. Pero yung sasabihin mo na wag mong itapik yan, tinutulungan ko, baka sabihin ng iba, bakit ang bilis mo pag gano'n ang reaction? Para lang po malaman ng iba, no? Bakit ang bilis mo pag sinabi nila na eto dapat tinatapik mo, hindi yan? Kasi po, wala kayong karapatang mag-stay dito sa akin. Di ba? Sa aking channel. Kung ayaw nyo naman yung topic ko. Kung gusto, meron kasi kumukontra sila. Kinukontra nila yung topic, okay lang po sa akin yun eh. Maganda po maganda po sa channel yan. Pero po yung sabihin ninyo na dapat hindi mo tinatopic yan, di punta ka lang sa ibang channel, di po ba? Ganun lang po yun. Kaya ko po tinatanggal bigla. Wala po akong, yung mga iba po, bakit parang binabastos ka na ba dong? Pero bakit parang okay lang sa'yo? Pero pag yung channel mo, yun po yun eh. Kasi illogical po mag-stay ka kung ayaw mo yung topic. Yun lang po yun. Lipat agad. Pero kung kukontra ka, ibig sabihin interesado ka. Kinukontra mo ko eh. Okay, ito po ang sabi ni Professor Cielo Magno. Cielo questions Duterte's credibility on budget allegation. Former Finance Secretary Cielo Magno criticized former Rodrigo Duterte's credibility in exposing alleged blank items in the Bicameral Conference Committee report on 2025 budget. In a Facebook post on Tuesday, January 28, Magno addressed questions about why she was being asked about the issue instead of Duterte. Saying si Duterte daw ang unang nagsiwalat ng mga blankong items sa Bicam report, bakit ako daw ang tinatanong ng media? Ayun, di ba? She likened Duterte's statement to the idiom, the pot calling the kettle black. Suggesting that those accused, hahabol ako, that those accused of corruption were now calling for accountability from others. Magno added, yung corrupt, biglang nananawagan ng accountability sa kapwa corrupt. The former official also compared the situation to the boy who cried wolf, implying that Duterte's past actions made this current statement difficult to trust. Yung sinungaling ka, kaya ang hirap paniwalaan. So, eto po, ibig po bang sabihin may mali dun sa expose na ginawa po ni Congressman Ungab at ni Tatay Digong? Thank you very much muna sa nagbigay ng 10,000 won. Si Gregory. Yan. Parang pawala ng stress, boss. Hindi ako na-stress. Tinutulungan ko lang yung mga ayaw kasi sinasagot ko siya eh. Doon ako nabubwisit eh. Kinukontra mo ko, sinasagot kita. Tapos tuturuan mo ko ng wag mo nang itapik yan. Pag nababara. Kaya hindi ko tinatanggal si Pat Sabilio eh. Alam niyo yun? Kasi kahit barahin mo, putya, game ka dapat kasi pumasok ka, binabara mo ko eh. Tapos ayaw mong mababara ka. Okay. Ito po, yung premise ni Cielo Magno, may mali ba ron sa sinabi ni Tatay Digong? Wala siyang sinabing mali. Ang sinasabi niya lang, eto dito ako tawan-tawa sa iyo, Cielo Magno eh. Ang sinasabi lang ni Cielo Magno, bakit ako ang tinatanong at hindi si Tatay Digong? Alam niyo yung ibig ko sabihin ng media. Bakit siya daw yung tinatanong?
Sumausaw ka. Kailan ka ba, tatanungin nga kita, kailan ka ba biglang tinanong? Di ba? Gines mo si Ungab. Si Ungab po ang pinagmulan ng expose na ito. Si Congressman Ungab. Gines mo sa'yo. Pinagbigyan ka naman. Magmula nun, nakilala ka na, na-advocate ka na, kalaayaw mo tong nagaganap na to. Tignan nyo kung, tapos, dahil, siyempre, tatanungin, simple lang naman po ang tanong, ang sagot dyan. No? Bakit ikaw at hindi yung mga Duterte ang tinatanong? Ano po ba yung mainstream media natin? Pero, ang tanong, Shelo Magno, tinatanong ka rin ba tungkol sa panawagan ninyo na impeach VP Sara? Di ba? Ganun ka ba kasikat? Ang tagal na nyo nag-impeach VP Sara eh. Meron bang mga press con na ikinasikat mo yung panawagan yung impeach VP Sara? Ini-interview ka ba ng mga sinasabi mo media tungkol sa impeach VP Sara mo? Hindi naman eh. Di ba? Hindi naman. Bakit? Bakit ka ngayon ini-interview? Kasi nga sikat. Sikat yung expose ni Tatay Digong at saka ni Ungab. Ang problema sa iyo, ang daming nag-e-expose, hindi pinapatulan. Alam mo ba yung Shelo Magno? Nung si Tatay Digong na yung nag-expose, pinatulan pati ayaw man ng media. Sa totoo lang po, ayaw ng media na i-cover si VP Sara at si Tatay Digong. Media. Ayaw ng media na i-cover sila para sumikat. Gusto nila panay kasamaan. Pero hindi nila matatakasan eh. Kung hindi nila i-cover, lalamunin naman sila na wala silang silbi dahil lahat ng mga vlogger, mapa Maka Duterte at mapa Maka Marcos, pro Marcos at pro Duterte vloggers, tinatapik yung expose ni Tatay Digong. Di ba? O ngayon, sumakay ka sa expose. Gines mo si Ungab. Ngayon sasabihin mo walang kredibilidad si Tatay Digong na mag-expose dahil siya ay corrupt. Shelo Magno, kailan, anong pangyayari, anong kaso ng corruption ang narinig mo laban kay Tatay Digong? Ang alam namin, ang binibintang sa kanya palagi, EJK, War on Drugs. Asan yung corruption doon? Shelo Magno, doon pa lang sinasabi mo na corrupt si Tatay Digong, wala naman niniwala sa'yo. Wala siyang investigasyon tungkol sa kanyang corruption. Kung merong investigasyon sa corruption, magkano? At least kay Inday Sara meron 125, masasabi nyo, di ba? Popular Sa popular ni Tatay Digong, kailan siya na-involve sa corruption? Anong issue ng corruption? Sumakay ka lang Kinukuha mo na yung credit lahat. Sa'yo yan? Ikaw ang nag-expose niyan? Kaya ikaw ang tinatanong ng media para baka makalimutan ng tao, mapagkamalan na ikaw ang pinagmulan yan. Ayaw nilang i-credit sa mga Duterte yung expose na to. Ayaw nilang makredit na ito ay galing sa kampo ni Duterte. Na dalawa yan. Hindi nila pwedeng i-ignore. Bakit? Lahat ng vlogger Yung akusasyon ng vlogger na sila na ang pinagkukunan ng balita, yung akusasyon namin mga vlogger na kami na ang pinagkukunan
ng mga tao, kami na yung mga pinagkakatiwalaan ng mga tao, mas lalong mapapatunayan niya kung hindi nila i-cover tong expose ng mga Duterte. Ikaw, kaya ka tinatanong ng media para kunwari ito ay expose na hindi nagmula sa mga Duterte. Yang paninira mo sa Duterte, sa kanilang expose mismo, ano ang mali sa sinabi ni Tatay Digong? Ano ang mali sa sinabi ni Tatay Digong tungkol dyan sa budget? Para sabihin mong hindi na siya pinagtitiwalaan ng media. Kaya nakakatawa eh. Porket ikaw ang ini-interview, ikaw ang pinagtitiwalaan? Si Duterte daw ang una nagsiwalat ng blankong item sa BICAM report. Bakit ako daw ang tinatanong ng media? Yun lang po, no? Yun lang po ang tanging banat niya. Hindi niya po masabi na mali yung expose ni Tatay Digong. Ang tanging niya lang banat, bakit siya yung ini-interview? Alam mo, Shelo Magno, kung ikaw sabi ka sa ano tawag natin diyan, yung nalula ka sa ang tagal mo nang dumadakdak kasi, 'di ba? Matagal ka nang dumadakdak, ngayon ka lang napunta sa limelight. Matagal ka nang dumadakdak, ang dinadakdak mo kasi anti-Duterte. Kaya walang pumapansin sa iyo. Hindi mo ba naintindihan? Marami ng anti-Duterte na mas credible kaysa sa iyo. Okay? Mas credible kaysa sa iyo, mas sikat kaysa sa iyo. Hindi nga sila napapansin eh. Ngayon, nalula ka, hindi mo expected. Alam niyo yun, yung akala niya sikat na sikat siya. hindi siya spy, hindi siya traitor, hindi po siya naging Duterte. Sinakyan niya lang. Mali po kasi yung salitang spy, hindi po siya spy, hindi. Alam niyo yun, yung nalula siya sa kasikatan. Ganun pala yung issue ng Duterte, sinakyan niya, tapos bigla siyang sumikat. Akala niya, siya yung hinahanap ng tao. Siya yung hinahanap ng media, hindi naman si Duterte. Bakit? Parang ano siya, yung nalula ba? Hindi sanay sa limelight. O kasi nga, anti-Duterte na siya eh. Hindi po siya, hindi nyo naintindihan yung spy. Ang spy, ganito po yung spy. Sumapi ka dyan. Halimbawa, naging sumama ka sa PDP laban. Yun po yung spy, hindi po siya naging Duterte supporter. True-blooded dilawan niya noon-noon pa. Kaya nga hindi siya sumisikat eh. Alam natin dilawan siya noon-noon pa. Kasama po yan sa impeach BP Sara. Kasama nila yan, nila Llamas, kasama po yan, mga dilawan po yan. Huwag nyo pong labuin yung spy. Ang spy po, pumasok ka, sumama ka sa grupo, naging nililito nyo po kasi sarili nyo eh. Ang ibig po sabihin, kahit kakampi ni Marcos, hindi matiis na batikusin siya. Alam niyo yun? Sasabihin nyo bang spy siya, no? Sasabihin nyo bang spy ang mga makabayan? Halimbawa si Franz Castro. Bakit bumabanat ngayon si Franz Castro sa budget? Sila Manuel. Hindi po sila paano siya magiging traitor? Kakampi niya pa rin yung kakampi niya. Si Shelo Magno po ay kakampi ng mga dilawan po siya. Ang titigas ng ulo niyo minsan. Kailan po ba naging Duterte si Shelo Magno? Sino po nagsabing Duterte si Shelo Magno? Hindi po siya kahit kailan naging Duterte. Wala pong doble kara. Hindi po siya doble kara, dilawang-dilawan po siya. Huwag niyo pong lituhin yung sarili niyo. Hindi po siya doble kara. Dilawan po siya. Ang nangyari po sa kanya ganito. Kalaban po siya, nananawagan siya ng impeachment eh. Ano ba kayo? Nakukyutan lang tayo. Researcher lang natin.
Okay. Ngayon, dati na yan. Dati nang dumadakdak yan. Dati nang giniges yan. Kaya ko kinukot yan. Kasi may mga research siya na pabor sa atin. Alam niyo yun? Eh, hindi naman po yan, hindi po siya naging Duterte kahit kailan. O ngayon, eto po ang nangyayari ngayon. Kaya niya binabanatan si Tatay Digong. Ulitin ko po, baka nalilito na kayo. Bakit niya binabanatan si Tatay Digong? Sabi niya, si Duterte daw ang unang nagsiwalat ng mga blankong items. Tama naman, di ba, sa BICAM report. Bakit ako daw ang tinatanong ng media? So, ang sagot niya, ito kasi yung pot calling the kettle black. Yung corrupt, bigla na nanawagan ng accountability sa kapwa corrupt. So, ang pinalalabas ni Michelle Magno, kaya siya yung tinatanong kasi walang credibility si Tatay Digong. Hindi. Kaya bigla ka nalula. Nalula ka eh. Nalula po si Shelo Magno kasi ngayon lang po siya pinagkaguluhan ng media. Matagal ka ng dakdak. Walang pumapansin sa'yo. Parang si Llamas. Di ba? Ang tagal na natin tinatopic si Llamas. Walang pumapansin kay Llamas. Kahit hanggang ngayon. Nakuha nyo, walang nag-i-interview dyan ng mga yung dinudumog siya ng media. Wala sa kanya. Ganyan si Shelo Magno noon pa siya dumadakdak ng mga bagay-bagay, mga issue-issue. Anti-Duterte po yan. Ngayon, in-interview niya si Ungab. Nagmukha na siyang akala ng iba, naku, bumaliktad na si Shelo Magno, hindi po siya bumabaliktad. Talagang nakakagalit, kahit po mga dilawan, kahit kakampi na nila, nakakagalit po dahil sa ginawa sa budget. Yung katulad lang naman ito ni Marian Revilla na walang kamuhang-muhang sa mundo, ang hindi magagalit. Di ba? O, si Mary Jane Piatos na pina-i-impeach. Ganun talaga eh, pag mga bugok eh. Wala silang kamalay-malay sa buhay. Basta, pasok ka lang kay Badong, mang-asar ka lang. Tapos pag naasar mo, okay ka na. Tapos ikukwento mo yan. Ano nila yung pagdating niyan sa mga kapwa niya, mga anong tawag diyan, mga pro BBM, bida na siya. Uy, pumasok ako kay Badong. Naku, pinagkaguluhan ako ng mga tao doon. Wala sila sa akin, yari sila lahat eh. Di ba? Mamaya, hanggang mamaya ka dyan may tatanong lang ako, isa lang. Isa lang, mamaya. Huwag kang mag-alala dyan. Okay, punta na po tayo rito. Yan pala yung problema, no? Hindi nakayanan. Hindi nakayanan. Ayan, si Ted Filon din. Kung si Ted Filon, hindi rin po siya Duterte. Alam niyo po ba yun? Maaring anti-Marcos siya, pero hindi po siya pro-Duterte. Kaya pag biglang, yan po yung media natin eh. Ganyan po eh. Representative Ralph Tulfo apologizes for EDSA bus lane. Dalawa po to eh, no? Dalawa po to. Yung pong congressman po yan, anak ni Tulfo eh. Congressman ka, parang napaka-entitled nyo naman. Hindi mo ba alam, Ralph Tulfo, hindi mo ba alam na bawal daanan ng mga kotse yung EDSA busway? Malamang alam mo kasi wala kang karapatan. No? Yun lang eh, dapat kayong mga congressman na nagpapakita na kung yung mga pangkaraniwang mamamayan na ayaw mag-bus,
ay natatraffic, gusto nila nasa kotse sila, no? Natatraffic, dapat kayo din. Kasi kung may special privilege kayo na ayaw nyo matraffic, hindi nyo lulutasin yung traffic. Kaya kayo may kapangyarihan, no? Kaya kayo may kapangyarihan para lutasin. 'Di ba? Lutasin yung traffic situation. Ngayon, kung lulusutan nyo dahil nagmamadali kayo, pwede ring ikatwiran ng iba yan. Ibig nyo ba sabihin, porket ikaw ay congressman, pwede kang dumaan dyan, tapos yung ibang tao, hindi po pwede? Sasabihin ng katwiran nila, nagsorry naman, kaya okay na lang. Kung ganyan po lahat ng katwiran, di lahat na lang ng tao, padaanin natin dyan, at meron na lang silang dadaanan na magsosorry sila. Bakit napaka-special mo pa rin? Sasabihin mo, ako lang naman, tsaka yung aking mga ano. 'Di ba? Lalo na, tatay mo, senador, dalawang tiyuhin mo, tumatakbong senador, tapos nagpapakita kayo ngayon pa lang na kayo ipinangangalandakan nyo yung pribilehiyo. Okay. Alam nyo po, kamakailan lang, marami na tayo naging issue sa busway. Kung hindi ako nagkakamali, yung tatay niya mismo, si Rapi Tulfo mismo, ang ganyan bumunganga dyan, no, sa busway na yan. Pag may lumalabag, lalo na politiko, binabanatan yan. Nagtaka ko talaga kay Rapi Tulfo. Nagtaka ko kay Rapi Tulfo na yung yung anak niya, okay lang daw sa kanya. Eto mga tanong ni Rapi Tulfo, babalik ko lang sa inyo. Tanong ni Rapi Tulfo, tinakbuhan niya ba? Hindi naman. Naka-8 ba siya? Hindi rin daw. Di okay lang naman sa akin. Kung okay lang yan sa'yo, di padaanin na natin dyan lahat. Huwag na natin tawagin busway yan. Yun lang po, no? Yun lang po yung aking reaction doon. Isang reaction na lang po. Hindi na natin to matatalakay. Banggitin lang natin tong sinabi ni Jason sa bilang pangwakas para ma-entertain natin tong mga gusto. Para ma-entertain natin. Jason sa, dati-rati sa pelikula lang napapanood ang ganito. Ngayon ganito na ang hustisya sa Pilipinas. Si Mayor Jed Mabilog na hinatulan ng perpetual disqualification from holding a public office ng ombudsman, isinasangkot sa bentahan at proteksyon ng illegal na droga, ay pinagkalooban ng executive clemency. Si Police Colonel Hector Grijaldo, isang decorated police officer dahil sa katapangan at katapatan sa tungkulin, ay pinakulong sa Quadcom of the 19th Congress dahil binisto niya ang pagmamalabis at katiwalaan ng mga mambabatas. Pag-isipan po natin, no? Pag-isipan po natin. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, kung bago